Inakyat namin ang tuktok ng bundok dahil may pinapasikat sa akin si yaya ko na naklin na malapad daw dito ang kanyang lupain. Unsay lupain na hindi man ito lupa ang inakyat namin, puro nga batu-batuhin. Hindi pa nga kami nangangalahati sa inaakyat namin para na akong hihimantayin. Hello ladies and gentlemen, back to dating gawi, mangungutlo na naman ako ng talbos ng galay diri. Matagal-tagal na rin na hindi ako nakapag-ulam ng talbos ng kamote. Kukuha lang ako ng konti para dalhin doon kina Naklin. Medyo malayo ang aming pupuntahan, tinabok pa namin itong mahabang tulay. Madadaanan talaga itong tulay pag pupunta kami sa ibang barangay. Pagdating namin kina Naklin, bonggo na ang sinakyan namin. Medyo matirik ang bundok na aming aakyatin, baka ang sasakyan ko hindi makaakyat pag yun ang aming gagamitin. Itong na hasyendera, lami ihulog sa bonggo ba? E-enjoy ako sakay-sakay sa bonggo pero hindi ko feel itong katabi ko. Papunta sa tuktok ng bundok madadaanan itong mga tanawin na puros berde sa aking paningin. Malay ko ba itong aking nakikita gray pala sa inyo ha? Kasama pala namin itong batang makulit na manang-mana sa kanyang mama. Sa totoo lang, hindi ko expect na ganito ang bundok katarik. Pero nang malapit na namin ang tuktok marating, sobrang amazing naman itong nakikita ng aking paningin. Sobrang lakas ng hangin, sinlakas ng aking chicks appeal. Pagdating ko sa tuktok, hindi ko man lang na-videohan ang lahat ng sulok. E paano ba naman kasi inutusan na kaagad ako magluto nitong ambisyosang babae? Pero ang totoo, inilog ko sa kanya itong trabaho. Pinaalis ko siya dahil nakita ko cellophane ang pinapaamak niya. Diyos mio, kaya pala parang impyerno na kainit itong ating mundo. Dahil napakaraming tao sa mundo ang nagsusunog ng plastic, bakit hindi na lang kaya plastic na tao ang sunugin? Meanwhile, habang ako'y busy sa dapugan, itong aking beshi at ang ambisyosang hasyendera, paupo-upo lang muna sila. Girl Scout kaya ako noon, kaya kahit hindi ako gagamit ng plastic cellophane, itong mga kahoy mapapasiga ko pa rin. Nag-transfer lang ako ng baga dito sa kalan na aking pinapasiga. Salamat sa Gojodoc Portable Fan. Itong mga kahoy mabilis kong napasigahan. O tingnan nyo ang apoy, nag-igrab-igrab lang naman. Wow! Kaya bumili na kayo nitong fan na hawak ko, wag itong maitim na kaldero. Grabe naman itong kaldero na to, maitim pa sa budhi ng yaya ko. Nagpakulo lang pala ako ng tubig kung saan ko ilalaga ang pako, galay at okra. Habang iniihaw ko naman itong malalaking tilapia. Naghugas din ako dito sa sirasirang lababo. Aww. Buti pa sila dito sa tuktok ng bundok, may supply pa ng tubig. Pero nag-iimbak din sila dahil mahina ang tubig kung tag-init na. Medyo na busy ako sa ginagawa ko, muntik nang mapaig ang tilapia na iniihaw ko. Kumuha na rin pala ako ng dahon ng saging na paglalagyan ng aming pagkain. Habang ang ambisyosang asyendera, paupo-upo lang at sa akin nakatingin lang siya. Hindi naman ako makareklamo dahil ginusto ko naman ang challenge na to. Pag ako nakabili ng hasyenda, hindi ko talaga papuntahin itong ambisyosa. Nagpa-selfie-selfie pa ang tala, kala mo naman maganda. Hay, itong batang makulit manang-mana sa nanay niyang masungit. Ang sabi ng batang yan, siya daw ang tigasin sa kanilang barangay. Wow! Balik na ako sa aking niluluto, baka yung tilapia sunog na. Tamang-tama, kumulo na ang tubig, akin na agad nilagay itong galay. Naghanap ako ng kutsara, itong golden spoon ang aking nakita. Sure ko peke ito. Napaka-presko nitong galay, syempre bagong pitas ni Maninay. Sa same na kaldero, dito ko rin pakukuluan ang pako. Medyo nag-brown na ang ibang dahon nito kasi sa ref para siyang naluo. Sa same na pinaglagaan, ang okra sinunod ko naman. Ay, buti naman, itong dalawa nagtulungan. Ang tilapia, akin nang inihain. Dahil itong tuyo, isusunod kong susugbahin. To be honest, ngayon pa ako makakatikim ng inihaw na tuyo. Diyos mio, ang amoy pa lang nito, ulam na. Pero sa usok, ako naman ay napapaluha. Buti na lang madami akong dinalang tuyo. Bango-bango. Habang pinifeel ko ang lakas ng hangin, agaw eksena naman si Naklin. Dahil tapos na ako magluto, bago ko giset up ang table, nag-prepare muna ako ng aming sausawan. O himala, tinulungan na ako ng ambisyosang hasyendera, siguro gutom na siya. Nag-set up na pala ako ng lamesa dahil gutom na ang ambisyosang hasyendera. Napakarami kong audience while ang pagkain aking ina-arrange. Naputol pa talaga itong ulo ng tilapia pero sinumpay ko pa rin siya. Kinausap ko nga si Naklin na magdadagdag kami ng aming lulutuin kasi baka itong gi-prepare ko kukulangin. Sabi niya wag na daw kasi malayo daw ang bilihan dito sa kanila. Nagsaing pala siya nitong paborito kong kanin na may halong mais. Of course, nag-slice din ako nitong mangga na mas maasim pa sa aking hitsura. Tapos pinaglalagay ko na itong mga dahon-dahon na ginawa kong filler sa aming
aming table. Nagluto pala si Naklin nitong alupi kaya ako naengganyo na pumunta dire. Kung maasim ang mangga, thanks God ang watermelon matamis na, pulang-pula pa. Dahil wala kaming sangkalan ang pag-slice ng watermelon, ako na lang gipatakaan. And charan, ready na ang aming pagsasaluhan. Wow! Hindi ko na maisa-isa kung ano itong nakahanda sa aming lamesa. Kahit ganito lang na mga pagkain, makakapagbanding na kayo ng inyong mga friends. Hindi nyo kailangan gumastos ng bongga para magkapag-adventure kayo ng iyong mga kasama. Gawin nyo rin ito paminsan-minsan para kayo makapag-unwind naman. Of course, kahit saan man tayo magpunta, bago magbuda ang Panginoon, pasalamatan muna. Dahil ako ang nag-prepare, of course ako rin ang unang kukuha ng pagkain. As a general rule, ako sana ang unang susubo pero naunahan ako ng babaeng ito. Pagbigyan si Madam, total sa kanya naman itong kabukiran. And ito na tayo sa laway-laway portion ng aking video. Aba, sarap ng subo ng beshi ko. Hindi rin papatalo ang ambisyosa na walang dahon ang plato niya. Ito si Maganda, kaibigan niya ng ambisyosang hasyendera. Siya nga pala, matanong ko lang, kayo rin ba ng inyong mga kaibigan nagbubulihan din ng harap-harapan? Ganon kasi ako, napakabuli kong tao. Kapag ang tao ay aking binubuli, meaning to say pagkasama ko siya, ako ay komportable. Kapag ako naman ay tahimik at hindi umiimik, ibig sabihin yan, ako sayo ay nag-aalangan. Mas naging close kami ni Naklin simula nang mawala si Kamahalan dahil araw-araw niya akong dinadamayan. Saka nag-good vibes ako sa kanyang pagkatalatala at sa sobrang ingay ng kanyang bunganga. By the way, sa lahat ng nakapanood nitong aking video, nabusog ko rin ba kayo? Kapag ang daliri ko akin ang dinidilap-dilapan, meaning to say, patapos na akong kumain yan. Munti ko nang makalimutan, ang watermelon hindi ko pa pala natitikman. In fairness, napakatamis, pulang-pula pa sa aking lips. At dahil tapos na kaming kumain, here we come, pababa na kami. Inyo rin bang napapansin na kapag tayo ay first time na pupunta sa isang lugar, matagal tayong makarating? Tapos pagpabalik na, parang ang lapit-lapit lang pala. Hiningal ako ng todo nung umakyat kami, pero nung pababa ay super easy. Akala ko nga may disco dito, yun pala may nakatagong solar radio. Wow! Nag-enjoy ako sa aming short adventure. Sana kayong nanonood, nag-enjoy din. Sobrang ganda ng tanawin here, nakaka-relax at nakakaganda ng feeling. Dahil nag-good vibes ako sa araw na to, kaya nag-wish ako sa mga batong nakita ko. Aww. Grateful ako sa inyong suporta sa aking mga pabida-bida dito sa social media. Salamat sa panunood. Amping kanunay. Bye!